Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, basahin po muna natin sinasabi ng Habakkuk chapter 3 mula po sa verse 17 hanggang 19 bago po tayo manalangin. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock that shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like a hind's feet, and He will make me to walk upon mine high places. Salamat po sa litan. Diyos, tayo manalangin. Ang maraming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O God, sa bawat araw na ipong sa amin, sa mga pagpapala, sa mga blessings na tinatanggap po namin, O Lord, di man po kami karapat-dapat. Patuloy, O God, sa atin mo nga po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan. Sa lahat ng haka ng isip puso na hindi kadugod-lugod sa iyo, patawarin niyo nga po kami. At dalangin po namin, O God, maging simpleng devotion ito. Patuloy, O Lord, pangunahan mo nga po kami. Kayo po mangusap sa bawat buhay. At lumalapit po kami at magbigay po kayo ng encouragement sa bawat sa amin. Lalapit mo namin lahat to. God, you siyempre. Amen. Napakaganda po na sinasabi ng Habakkuk chapter 3, mga minamahal, na sabi nga po, although yung fig tree hindi namumunga, na kahit na itong mga bungay wala pa po doon sa tangkay, patuloy na ang pag-asa po natin ay nasa Diyos. Sabi nga po the Lord is my strength and make my feet and hinds feet, and He will make my feet to walk upon my hind places. Ibig sabihin, mga minamahal, sa buhay natin, hindi ibig sabihin magkakaroon tayo ng mas na magkukunwari tayo ng malakas tayo. Hindi po. We are not all exempted sa mga bagay na nangyayari po sa atin. Sapagkat ano nga ba mga bagay na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal? Kahit sinasabi po ng Book of Romans, hindi po ba mga minamahal, doon po sa chapter 8, mula po doon sa verse 29, sa verse 35, makikita ho natin doon what shall separate us from the love of Christ? Tribulation ba? Yung distress ba? Yung tribulation, yung famine, yung nakedness, danger, sword? Wala po walang mga bagay na makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. So, ganun din po sa ating sitwasyon, mga minamahal. Sometimes, we're facing a lot of challenges, a lot of problems sa buhay. Subalit itong mga bagay nito ay pinagkakalob po sa atin upang tayo lalong patatagin, patibayin. Katulad sinasabi niya ng Book of Peter, mga minamahal, na patuloy tayong magpatuloy sa Diyos katulad ng ginto na dumadaan sa apoy na pinupurify, mga minamahal. Ganun ho ang ating pananampalataya. Magpatuloy lang ho tayo. Kahit itong panahon ni Habakkuk, nakakaranas po sila ng maraming bagay sa mga Babylonia. Subalit ang Diyos yung nagtatanggol. Kahit sa panahon natin ngayon, kapag titingnan natin sa ating paligid, yung gera po dito sa Middle East, kung paanong ginegera po ang bansang Israel, well, in fact, marami pong nadadamay. Subalit magpatuloy lang ho tayo sapagkat ang Diyos pa rin ho may kontrol ng lahat ng bagay. Ganon din po sa ating mga buhay. Ang confidence ho natin, hindi yung hopeless class, kumbaga, meron tayong hindi natin kinakailangan na i-brainwash sa ating sarili na hindi, wala lang, hindi po. Merong pag-asa po sa Diyos. Ang confidence po natin, mga minamahal, is we should know that there's a Lord na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang interest po natin is yung mga sa kabila ng mga circumstances, palalimin po natin ang ating pananampalataya. Ang sabi nga po dito sa Book of Habakkuk, mga minamahal, na we walk by faith Hindi po dun sa sight natin, katulad din sinasabi ni Apostle Paul, na yung paningin po natin ay na kay Kristo. Alam niyo po, mga minamahal, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And we are not all exempted sa mga bagay nating naranasan. Kinakailangan ho lang natin, mga minamahal, is mag-tune in ho doon sa Diyos, mga minamahal, sapagkat siya po'y buhay. Ano bang ating kalagayan, sitwasyon? Siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay, mga minamahal. Kanya, kung naranasan man natin ang maraming challenges ang buhay, okay lang, magpatuloy lang ho tayo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, whom for the joy, sabi nga, He take up the cross yung kanyang kahihiyan na sana'y tayo, mga minamahal, pero inako niya.
Sapat na po yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kanya pong banal na dugo ang nagbibigay po ng righteousness atin. Sa kabila ng mga pagkakamali natin, inaari ho tayong ganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kanya mga minamahal, anumang bagay nating naranasan, anumang bagay ng mga challenges, sabi nga po dun sa Book of Romans chapter 8 mula doon sa verse 7 at 13 na, in all these things, we are more than conquerors, sabi nga po, na siya na nagmahal sa atin kay Kristo. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin, kahit yung kamatayan, kahit yung mga persecution, tinalo na po ni Kristo lahat ng yan. Magpatuloy lang ho tayo at ang lahat ng mga bagay po mga minamahal ay napagtagumpayan na po ni Kristo. Kaya sa kanino ho tayo magtitiwala? Sa sarili nating galing at lakas? Hindi po. Kay Kristo lamang po na nagtagumpay na sa lahat ng mga ito. Kanya mga minamahal, kahit nung panahon ni Habakuk, ito pong kapanahon na natin ngayon, ito pa rin po yung panahon nakikita natin sa ating paligid na minsan pinanghihinaan tayo. Kaya balit, kinakailangan natin, sabi nga po kahit nung libro ng Jeremiah na may magandang plano po ang Diyos sa ating mga buhay. Kinakailangan natin gawin, magpakumbaba tayo, hanapin po natin ang kalooban ng Diyos, pagsisihan ng mga kasalanan at magpasako po tayo kay Kristo sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay nangyari na noon at sa ngayon po siya pa rin po yung Diyos na kinikilala natin na magbibigay ng katagumpayan po sa ating lahat. Kanya, kung dumarating man na nagkakaroon tayo ng doubt sa ating mga puso na pinanghinaan tayo ng ating pananampalataya, huwag po. Sapagkat ang Diyos natin pong kinikilala, siya po ang buhay, hindi po siya nagbabago kahit kailan. Kinakailangan lang natin, refocus natin ang ating mga sarili, set our affection on things above, not on things on this earth. Sapagkat ang mga bagay dito sa mundo, mga minamahal, ay magbibigay po lang sa atin ng kagulumihanan at panghihina ng ating pananampalataya. Kaya, sa simpleng devotion po, naway pinagpala ho tayo na salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Marami pong salamat o God sa iyong pong biyaya, sa kalakasan at buhay na iyong pong kalob sa bawat araw. Tunay nga po, O Lord, na walang bagay ang anumang makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig namin. Pag-ibig mo po sa amin. Salamat po, Lord, na kayo po'y minahal mo, inibig mo sa kabila ng aming mga kasalanan. Tunay na napakabuti mo po, O Lord, sa amin, na nanatili ka pong tapat. Dalangin po namin, O Lord, na patuloy namin panghawakan ang aming pong pananampalataya sapagkat ang iyong pong pangako kahit kailan na hindi po magbabago. Ikaw lamang po ang aming pag-asa na pinagmumulan, O Lord, ng aming kalakasan. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ito sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa and God bless us all. Thank you po.